Good morning at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay tayong lahat mga kabayan. Mabuhay si Vice President Sara. Naku po, sumabog na naman sa galit itong mga kritiko at gigil na gigil, mga adik, mga magnanakaw, mga komunista na takot kay Vice President Sara. At iba-ibang komento po at iba-ibang panglalait na naman ang maririnig po natin. Kagaya ng inaasahan po natin dahil hindi naman po natutuwa ang mga ito sa magandang plano at gustong gawing pagbabago ni Vice President Sara sa ating bansa. At isa po sa masyadong apektado ay itong matandang sila Rigadon na sinasabing hindi daw po mananalo si Vice President Sara. Mantakin mo, tangina, sarili niya nga ay hindi niya mapanalo. Tapos ngayon magkukomento na hindi kayang manalo ni Vice President Sara. Ikita na nga natin sa kahit anong survey na kahit dinudurog nila kung ano-ano lang akusisyon ang ginagawa po nila, inangunguna pa rin po si Vice President Sara. Yung kanyang amo, nasingag pa, negative na nga po yung mga nangyayari. Siyempre, pakinggan natin, bigyan natin ng pagkakataon itong si Bobong Gadon. Pakinggan natin kung ano na naman, no? Yung sinasabog ng kanyang botche, ano na naman yung kanyang masasabi. Mga kababayan, ito. Walang kapala-panalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng... Ito si tatay, tangin natin. Tayo, ano masabi mo dyan kay Gadon? Baliw na ata kasi Gadon na yan eh. Ito play natin, pakinggan natin sinasabi niya. Ang Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang. At hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa... Gagawin, no? Gumawa siya ng sarili niyang kwento. Putang ina. Ngayon nga, hawak nga po nila yung, yung lahat na survey firm, di ba? Buwabayad pa nga po sila para lang at least kahit pa paano ay hindi masyadong negative ang survey ni Bongbong Marcos. Kaya nga si Bibi Sara pinagkakaguluhan bago magkaroon ng filing of candidacy. Si Chavit, si Gloria, itong si Aimee at kung sino-sino pa nililigawan ni Bongbong Marcos para puntahan naman si Vice President Sara. Ito si Gadon nga, isa nga ito sa nagkakandara pa para po mapasama sa ticket ng Unitim. Gago talaga ito si Gadon. May maniniwala pa ba dito sa'yo, Gadon? Alam mo si Gadon, bagay ito sila ni Laila de Lima. kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan Gago, gumawa ng kwento. Tapos ang mapapaniwala niya, mga bobong trolls at mga bayarang vloggers niya lang. na mga kaibigan ko rin. Well, At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. Wow. At ang Diba? Number 1 daw si BBM. Tanga. number 2 ay si Leni. Ang Dati galit na galit kay Lini ngayon, no? Pinapakita niya na pabor na siya kay Lini. Kain suka talaga yung mga hayop na ito, mga kababayan natin, no? Sasabihin niya na mataas si BBM. Nakita naman natin sa resulta ng eleksyon. Sabi nga ni Glenn Chong, dinagdagan nyo lang ang total na buting result ni Bongbong Marcos. Para magpantay lang kay Vice President Sara. Sino ba nakakuha ng pinakamataas na mandato? Alam mo sa kwento nitong si Larry Bobo, kita naman po natin, no? Sa resulta ng eleksyon, kung sino po yung pinakamataas at kung sino po yung binigyan ng pinakamataas na mandato ng sambayan ng Pilipino, si Vice President Sara. Sabi nga ni Gloria, first time in the history of the Philippines na mas mataas pa ang nakuhang boto ng Vice Presidente kaysa Presidente. Kasi nga, ngagba nga. number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kaya nga,
tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa at siya ay pinipilit lamang na Ay, naku mga kababayan natin. Nagpapatawa ito si Bobong Gadon. ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Tingnan mo, kahit scripted yung kanya sinabi, sinulat niya na, nagkautal-utal pa, parang si Bongbong Marcos din magsalita. Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, mayroong mga kaibigan. Ang tatay mo, sure kang vice president. Pero Magana po natin. Alam, nakakatawa ito si Gadon, mga kababayan po natin. Grabe ang gawa niya ng kwento, no? Talagang nag-iimbento na sila ng kwento. Kakadeklara pa lang ni Vice President Sara. Talagang gumawa na sila ng mga kasinungalingan. Kaya, ang masasabi talaga natin, ang gobyernong ito na si Bongbong Marcos at ang kanyang kaalyado ay mga sinungaling at sanay po sila gumawa ng mga kwento. Kita nyo naman mga kababayan po natin, no, itong kwento ni Larry Gadon, ilahat nga po halos humalik sa paa ni Vice President Sara bago pa yung 2022 filing of candidacy. Diba? Kaya nga todo rin sila paninira noon kay BP Sara. At syempre nung nagtandem na itong mga ito ay galit na galit po sila kasi parehong malakas nung panahon na yon. Hindi natin alam na planado na pala ang lahat na ito na kapag manalo na si BBM ay makakalabas pala itong sila de Lima, no? At ang mga kalyado niya ay sila pala ang magpapatakbo ng ating gobyerno para sabay-sabay po silang magnanakaw. O, kaya tingnan mo si de Lima. Kita mo talaga na nagpapanik po sila. Kasi nung nagdeklara, itong si John Vic Remulla, nagdeklara, itong si Risa Hontiveros, wala naman pong highlight sa mainstream media, di ba? Wala namang sinong nagkokomento doon sa mga sinabi ni Risa Hontiveros, si John Vic Remulla, na sila po ay tatakbo. Wala namang pakialam yung international media at ang taong bayan. Pero kita mo nung nagdeklara si Vice President Sara, boom! Grabe yung pagsabog ng media. Grabe yung talagang pagsabog, pag-trending ni Vice President Sara sa internet. Pati international media, talagang kinover po si Vice President Sara. At ang patotoo dyan, mga kababayan po natin, no? Ano mga media international yung nag-pick up dito. Malalaki po, mga kababayan po natin, kagaya ng Wayon, itong isa, nung Al Arabiya English. Ayan, grabe, nagko-cover sila sa event ni BP, sa pagdeklara ni BP Sara. Mayroon pang ibang international media na nag-cover. Ito, international media rin ito. Tinan mo, yung mga Muslim community, supportado rin si BP Sara. Ang dami po mga kababayan po natin, yung mga kilalang personalidad. Ano pa yung mga nag-cover dito? Kunin natin. Al Arabiya, ito. Ano itong media na ito? First Post, nag-cover din po. Ayan, so ang daming international media talagang sumabog. Talagang excited na po sila na makaupo si Vice President Sara. Excited na po sila na makabalik ang mga Duterte, mga kababayan po natin sa Malacanang. And kahit yung sikat na social media personality na si Senyora ay nagpo-post din ng pagsusuporta kay Tatay Digong kasunod po ng pagdeklara ni BP Sara. At syempre, kasabay din yan sa paglabas ng sulat ni Tatay Digong na siya po ay hindi makikipag-coordinate sa mangyayaring pagdinig po sa ICC. Diniklara po ni Tatay Digong na hindi niya nire-respeto, hindi siya susuko diyan sa batas ng ICC, kundi sa Pilipinas lang. So, talagang kung may mga bayag na mga leader na dapat nating suportahan, walang iba po yung mga Duterte. Kasi naninindigan po sila kung ano yung mga unang pahayag po nila. At nakakatawa din po, pati yung mga mainstream media sa atin dito, ibinabalik nila yung sinabi ni Tatay Digong noong 2021 na yung pagiging presidente daw hindi daw po pambabae. Kasi nga natakot si Tatay Digong na maranasan ni Vice President Sara ang naranasan niya ngayon.
Ngunit si BP Sara ay handa na po dyan, inaalay niya na po ang kanyang buhay para sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung galit na galit at sumabog sa galit, itong kanyang mga kalaban, alam na natin mga kababayan, na talagang takot na po sila. Nababalik po si Vice President Sara dahil sigurado kulong itong mga magnanakaw, lalo na po sa usapin ng flood control project. Na hanggang ngayon, hanggang pangako lang si Bongbong Marcos, at alam naman natin na hindi po matutupad yung pangako ng isang Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, tayo po ay patuloy na suportahan, protektahan po si Vice President Sara, lalong-lalo na po sa mga kasinungalingan, mga fake news na pinapalabas nitong si Dilima, Risa Ontiveros, itong mga Dilawan, mga bangaglista, itong si Larry Gadon, na alam natin na nagsanib puwersa na po sila ngayon. Okay, so yun na po, huwag kalimutan ni-like at mag-subscribe dito mga kababayan.